sapat pa daw po ang supply ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Yan po ang tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. sa gitna po ng sigalot sa gitnang silangan na nakakaapekto naman sa transportasyon ng langis mula sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Da Jr., magtatagal pa daw ho ng 50 hanggang 60 araw ang supply ng gasolina, diesel, kerosene at maging jet fuel. Sakali pong kailanganin pa raw po ng bansa ang dagdag na supply, pwede pa raw pong humugot ang Pilipinas mula sa stockpile ng mga suppliers nito. Tiniyak din po ni Marcos na naghahanda na ang Pilipinas sakali nga magtagal pa ang digmaan sa gitnang silangan. Anya, tinitignan daw po ng gobyerno ang posibleng pamamahagi ng fuel subsidy sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Pinag-isipan din ho ng pamahalaan ang posibilidad na bigyan po ang Pangulo ng otoridad na tabasan ang excise tax sa langis kung sakali pong sumipa na sa 80 dolyar ang kada bariles ng kurudo sa world market. Kaugnay ng balitang yan, pag-uusapan daw ng mga senador ang posibilidad na bigyan nga ng emergency powers ang Pangulong Marcos Jr. para maibaba ang fuel excise tax. Kung si Senate President Tito Soto daw ang tatanungin, pabor siya sa hakbang na ito para maibsan ang epekto sa consumer ng mga nagbabadyang dagdag singil pa sa produktong petrolyo. May ilan ding mambabatas na nanawagang suspindihin ang fuel excise tax. Pero ang babala ni Senator Sherwin Gatchalian, nasa 300 bilyong piso ang mawawala sa gobyerno kung sususpindihin ang buwis. Mababawasan po yung mga nanakawin nila. Samantala po naman higit 1 milyong mga drivers daw at delivery riders ang makakatanggap ng fuel subsidy. Oras pong ipamahagi ito ng pamahalaan. Sa panayan po sa programang ito, sinabi po ni DOTR Undersecretary Ramon Reyes na nasa 20 kalahating bilyong piso ang inilaan para nga sa subsidiya. I think 2.5 bilyon, 2.5 billion ang naturang pondo. Higit kalahati raw nito ay pamamahagi ng LTFRB sa higit na 240 mga PUV drivers. Higit 10% ho naman ay pamamahagi ng DICT sa 150,000 delivery riders. Habang ang natitirang bahagi po ibibigay naman daw ng DILG sa higit na 700,000 tricycle drivers. Ang Energy Department daw ang siyang nakabantay sa pandaigdigang presyo po ng langis, ang siyang magsasabi kung kailangan na magsimula ang pamamahagi ng subsidiya. Pero paliwanag po ni Reyes, isang bigayan lang ang naturang ayuda. Ang monitoring po natin is within 1 calendar month. Pag po na-achieve na natin yung 1 calendar month at steady po ang presyo sa $80, i-issuean po nila kami ng certification upang sa ganon ay magsimula na po tayo ng proseso pagda-download ng pondo sa ating mga ahensya po. Yan po ang tinig ni DOTR Undersecretary Ramon Reyes. Posible namang magpatupad ang LTFRB ng professional fare hike sa lahat po ng uri ng pampublikong transportasyon kung umabot nga sa 60 pesos kada litro ang singil sa regular diesel. Sabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ito raw ang paraan ng gobyerno para makabawas sa gastusin ng mga tsuper sa pagpapakarga habang binabalanse ang kapakanan ng mga commuter. Ayon pa kay Mendoza, pwede namang bawiin agad ang taas pasahe kung bababa ulit ang presyo ng langis. Pwede rin daw utay-utayin ang pagpapatupad ng provisional fare hike kung papayag ang mga kumpanya ng langis na unti-untiin ang dagdag singil sa produktong petrolyo. Chairman Vigor, with all due respect, labas-labas kayo pag may time para ho ninyo malaman kung magkano na po per liter ang diesel ngayon sa mga gas station sa Metro Manila, lalo na po doon kila Seth Velasquez sa Baguio. Samantala po, uutang po naman ang Pilipinas na higit sa 8 bilyong piso mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA para po sa rehabilitasyon ng MRT-3. Ayon po sa Finance Department, layon po ng pamahalaan na ma-restore ito sa orihinal nitong kondisyon at ihanda ito para po sa pagpapalawak ng linya ng tren. Kasama raw sa mga ayusin ay ang riles, mga kable at maging ang station at maintenance equipment. Inaasahan pong mas marami din po makakabiyahe ng 4-car trains oras na matapos na ang rehabilitasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.